Nung isang araw ay kami mag-asawa nagkakaroon ng kuro-kuro doon sa mga larawan na kinunan namin nung nagbakasyon kami sa Pilipinas at napag-uusapan namin kung ano yung mga susunod na plano sa buhay, kung gaano kadalas yung pag-uwi, something like that. Kung gaano kadalas namin isasama yung anak namin sa pag-uwi sa Pilipinas. Mga katuwaan na mga usapan. At napagtunto namin na maraming bagay kaming napansin nung una-uwi kami ng Pilipinas. Ito ay kuro-kuro lamang po namin na mag-asawa at hindi namin, siyempre, iniimpluwensyahan yung iba o kaya naman hindi namin binibigyan ng kasamaan o ng masamang, kumbaga, tinapay yung nangyayari sa Pilipinas sa kasalukuyan. At napagtanungan namin ang bawat isa kung kaya naming umuwi ng Pilipinas o kaya naman manirahan pa sa Pilipinas sa mga susunod na panahon. At ang naging sagot niya ay siguro hindi na natin kaya yung lifestyle natin o yung kultura ng pamumuhay natin ngayon dito sa Canada ay ibang-iba kumpara doon sa Pilipinas. Kami lang po ito ha. Halimbawa po yung mga proyekto namin sa bahay namin, yung uri ng estilo at pamumuhay namin. Halimbawa, yung kung gusto naming magpa-doktor anytime, ay makapagpapadoktor ng libre, walang binabayaran. Hindi naman totally free, nanggagaling pa rin sa tax namin yun. Hospitalization, nanggagaling pa rin sa tax namin yun. What I mean, yung abrupt, halimbawa ay nung isang araw lang ay medyo nagtatae, nagkakasakit yung anak namin. At sa tawag lang ng doktor ay nirekomendahan ng doktor na walang bayad at yung gamot ay kumbaga free at zero yung binayaran, wala kaming binayaran, and then he got well, no? So ganong mga estilo ng pamumuhay. And then sabi namin, in terms of politics naman, wala kaming masabi sa politics dito kasi hindi vulgar o kaya naman hindi yung katulad sorry ha, yung hindi katulad sa atin na nakasanayan natin na batuhan o kaya naman dumarating sa punto ng patayan, something like that. At yung lately nga, yung issue ng korupsyon, na yun, nung nasa Pilipinas kami, yun na yung mainit na usapin. Actually, nung nakaraang buwan, at nakaraang buwan pa, na hindi namin, sa totoo lang, noong nasa Pilipinas po kami, hindi po kami nag-open ng television, bukod sa wala kaming television. Ibig sabihin, hindi kami nanood ng news, wala kaming, sinara namin yung mata namin sa issue ng politika, at sinara namin yung kaisipan namin doon sa usapin ng politika mismo dahil nga ayaw namin na, kumbaga, yung bakasyon namin ay mabahiran ng hindi magandang pananaw dahil you're there to enjoy, di po ba? Ganoon naman po tayo. At na makasama yung family natin sa mahabang panahon na hindi tayo nagkasama. Gusto natin na sila ay makamingle, makasalo sa pagkain ng walang iniintindi na problema ng society, parang ganon, no? So totally hindi kami nag-open ng social media in terms of news, hindi kami nag-open ng television, ng radio, ng balita, wala. Klinos po namin, sinadya po namin talaga. So we enjoyed the Philippines during that time. Kaya nga namin natanong, uuwi pa ba tayo ng Pilipinas? Dito dito sa Canada namin na pag-uusapan dahil kalat na sa social media, sa news, kahit na sa international news, international television, yung korupsyon ng Pilipinas sa kasalukuyan. Actually, nung nagpunta po kami at binisita namin aming family, of course, na umuwi po kami nagbakasyon, ay na-feel na namin na maraming talagang hindi ka igaya ng mga kultura pa rin in terms of politics na nakita namin. Halimbawa, yung daan namin ay ganun pa rin. Yung farm to market road na ilang dekada ng proyekto ng gobyerno ay lubak pa rin. Yung sistema ng transportasyon ay ganun pa rin. Sa eroplano ay ganun pa rin. International airport natin, ganun pa rin. Hindi po ako nag-comment ito ha. Sabi nung isang kasama namin sa airplane, "Yay, Philippines na!" Kasi naamoy na yung amoy labak. And
Sa totoo lang, paglabas po doon sa akala ko ako lang yung nakapansin. Napansin din ng asawa ko, napansin ng mga tao sa likod ko, Pilipinas na nga, amoy pusali na. The term, amoy pusali na. Hindi po ako nagsabi nun, hindi po ako, pero napansin po namin, may mga senses po tayo na bomba sa eroplano. Paglapag na paglapag, mainit, given na yan, mainit. Pero yung papasok ka sa isang gusali na amoy kanal, parang ganon, ay ano ba ito? Hindi na nagbabago, hindi po ba? And then, yung mga tao doon sa nakaposisyon, doon sa mga posisyon nila, sa international airport, talagang mararamdaman mo na, hey, kami yung boss, parang ganon. Pasahero lang kayo. Parang ganon. Na hindi namin nararamdaman dito sa Canada, sa totoo lang po. Nung pauwi kami dito, may isang babae, immigration officer, ang sabi doon, nakagalagay doon sa baba, rate your immigration officer and make a comment. Parang may box doon. Hindi ko na lang po nakunan ng video. Alam po ninyo, buti na lang sa amin, medyo seryoso siya. Pero yung isang family na sumobra lang sa linya ng yellow line, pwede bang bumalik kayo doon? Sa lampas ng yellow? That approach, no? Nakakaano ng puso, no? Na gusto mo lang umuwi, pero syempre, hindi mo naman alam eh. Sa tagal mo na dito sa Canada, and then makikita mo, may bata pa silang karga na parang 3-year-old, and then may binatilyo, and then may bunso pa sila, no, na hawak. Syempre, yung mga bata, medyo magugulo, kukunin nila, no? Ikot na ikot yung bata, kukunin nila. Manong sabihin ng immigration officer na, pwede po ba na umatras na lang na konti para yung nauna sa inyo, kami po yung nauna, ay hindi nyo to keep away from their space, parang ganon. Then tinignan ako na lang yung mama, at sabi ko, we're good. Kinindot ako na lang, we're good, we're okay. Kasi alam niya na uuwi po siya ng Vancouver. Alam niya na pag dito sa Canada, hindi niya maranasan yung ganon. They will say, I'm sorry, but can you please go back or back up a little bit? Parang ganon. Napakarami. And then, sa palengke, ganon pa rin. Nakakaawa pa rin yung mga tindera natin sa palengke kasi yung mga municipal, natin, sa bang palengke, siguro, okay. Pero, mas marami yung palengke na pinuntahan namin na ang mga nagtitinda sa bangketa, sa lapag, no? Well, siguro talagang sistema at kultura na ng Pilipinas yon. Pero, sabi nga nung isang lalaki na, isang vlogger din, kako na lang, pero sa Facebook siya, pag uwi mo at nanggaling ka sa ibang bansa na maayos ang sistema at pag uwi mo, may pagkukumpara mo talaga kahit na ayaw mong ipagkumpara. Ganon ang pananaw namin habang nag-uusap kaming mag-asawa. Ngayon, uuwi pa ba kami ng aking asawa? At the end, sabi naman, syempre, kaya pa nating mamumuhay dito. Pero, hindi natin pwedeng hanapin yung kaayusan ng sistema ng buhay natin sa Canada kumpara dito. Halimbawa, dito, noon ang sasakyan natin ay motor. Nasa gobyerno ko, hirap ko pang bayaran yung motor ko dahil siyempre sa dami ng gastusin. Gastusin sa hospital, gastusin sa ganito, kuryente, bla bla bla, lahat na. No? Pero dito, marami kang bills, kayang bayaran habang nagtatrabaho ka. In a matter of 10 years, nakapagpalit po kami ng 3 sasakyan na kinaya namin at kayang bayaran dahil po nagtatrabaho po kami. No? Nakapagpalit, no? Sinop namin yung ganong sistema, sabi namin, kaya namin yun, no? Hindi naman kami pili, kahit maglakad kami papuntang trabaho, that's okay, kung nasa Pilipinas na kami. But what I'm saying, yung sistema, uri ng pamumuhay, yun ang sigurong medyo mahihirapan kaming mag-adjust muli kung halimbawa dumating, no? Napag-uusapan lang po yun. No? Pero, siyempre, pinapanalangin po pa rin natin na dumating yung panahon na ang Pilipinas ay dumating sa punto na magkaroon ng realization ng mga politician na, hey, ito ay para sa taong bayan, ibigay sa taong bayan. No? Alam niyo pang ibig ko sabihin, korupsyon. Dito, hindi ko alam kung meron, pero naibabalik po kasi sa amin yung mga tax na binabayad namin ay naibabalik po kasi namin. For instance, sabi namin, yung bayad namin dito sa bahay, halimbawa, may mga tax yan and so on and so forth. Tatawagin mo yung inspector, halimbawa, dito napapagawa ng basement,
automatic, nandito sila. Titignan ko ano yung tama, mali. And then, contractor naman, susundin yon. Wala. No? Halimbawa naman, sa tubig namin dito, kapag nasira, tubo, tawagin mo lang, wala, nandiyan na sila agad. No? And so on. Napakarami ng mga bagay na hindi ko dapat ikumpara kasi magkaiba ang Canada, magkaiba ang Pilipinas. Pero siyempre, uuwi pa rin po kami sa Pilipinas. Nga lang, kailangan namin na mag-adjust ng malala in terms of sa pamuhay. Kasi nga, siyempre, ito na yung mas nakasanayan namin sa kasalukuyan at ito na yung ini-enjoy namin sa kasalukuyan. No? Na malayong malayo sa unang pamumuhay namin, napakasakit sa isipin sa bansa natin sa Pilipinas. No? May masasaktan po sa inyo pero yan po ang katotohanan na nararamdaman namin na mag-asawa sa kasalukuyan at ng maraming mga kababayan natin na naninirahan hindi lang dito sa Canada kundi sa ibang bansa na ayaw nila ikumpara ang Pilipinas pero na ikukumpara. Alam po ninyo ang nangyayari sa sistema ng politika at sa sistema ng korupsyon. Sistema ng korupsyon sa Pilipinas sa kasalukuyan. Mahal po namin ng Pilipinas, nananalangin po kami para sa Pilipinas, in-enjoy po namin at ini-enjoy po namin yung pagbabakasyon namin sa Pilipinas. Ang hindi lang po namin ini-enjoy, yung babalik po kami dito na may maririnig kami na gano'n nakalala yung sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Ano? So, nawa ay dumating sa punto na ang Pilipinas ay maisaayos yung sistema ng politika. Kasama po nyo kami na nananalangin. Kasama nyo po kami na, siyempre, kahit paano napapadala tayo sa Pilipinas, may tax pa rin po kaming ibinibigay sa gobyerno ng Pilipinas. At, siyempre, kahit paano, sa munting halaga, nakatutulong pa rin po ang mga overseas Filipino workers na kung tawagin po ninyo natin kahit paano. So, nakakasakit lang po ng puso na ganon yung nangyayari ngayon. Libo-libo, milyon-milyon tao nahirapan at milyon-milyon, bilyon-bilyon din po ang tinatangay sa kaban ng bayan. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.